Bao ba ka inday sana no nabudol ba may tungod nimo. Yan lagi ang meron pa isang beses Bisaya sa Cebu. Ay sa Cebu ba din? O sa Cagayan de Oro. Basta usually kasi pag Bisaya, 'di ba, diretso na sila istorya, wala na sila break. Wala break. Ana siya sa kon. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ano siya, nakakaon kag tagam, no? Anak na lang ko sa iya, ha. Sagdi na lang, ma'am. Basta ikaw, makakaon ka og sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya, moingon na gid na sila og imuhaning sala tanan. Wa na nay lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon. Kasi dinala ko yung guest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba ka inday sana no, nabudol ba may tungod nimo. Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun, kibaw ka, hindi sana, Tagalog siya, kay kanang waray man, ay, sanang waray man na sila dito, no? So, nagtagalog siya sa ako, ah. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki pa, ito siya niya, senior ba? So, na lang yun ko, ni ko, na lang ko, pasensya na, sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Ay, hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudo lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Sumusunod, hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Nag-vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. 'Di ba? Kasi paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. 'Di ba? So sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako. Noong, sandali lang, ma'am. Mamaya na yung president, ma'am. Wow. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? 'Di ba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So, sabi ko, okay, ganito na ang nagawa
ng administration ni President Duterte, saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4 most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So nung taga-Pakibato mo, ma'am? Mobi again na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun yun.